Magmula na maging contractor ako. Hindi ko pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Araneta. At kikita ka ngayon sa napakasimpleng paraan. Hindi ka na mahihirapan pa. Hindi ka na mamumuhunan pa. Tataasan mo lang ang bidding, Sir Orbos. At mapapasayo ang 20 million pesos. Sa madaling salita, binibili niyo ako. Hindi ikaw, Mr. Orbos. Ang proyekto. At kung hindi ako pumayag, papayag ka, Mr. Orbos. Magandang alok namin sa'yo. Alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibidingan natin? Alam namin, isang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Ospital na walang pera mahihirap. May hirap nga. Pero patuloy pa rin nagbabayad ng buwis para pasweldohin ang mga tao ng gobyerno. Maging ito'y buhaya, pating, linta, o lawing mapanila. May laman yata yung sinasabi mo, Mr. Orbos. Ang ibig kong sabihin ay marami ng building dyan ang gumuho. Marami ng tulay nang dahil lamang sa kunting lahat ng sumabog ang pinatubo ay natangay. Alam mo ba kung bakit, Mr. Alincastre? Ang bakal na ginamit, imbes na maging ganito, ay naging ganito. Kaya madaling gumuho. At sa semento naman, sa isang sako, ay isang truck na buhangin ang nihalo. At sino nagpapasan? Ang mga may hirap na sinasabi ninyo. Kami bang pinagbibintangan mo, Mr. Orbos? Mr. Araneta, marami ng bugok sa pamahalaan. Huwag na natin dagdagan. Malansa ang bunganga mo, Mr. Orbos. Baka nakakalimutan mong narito ka sa pugad ko. At pwede ka namin patayin, ngayon din. Bakit hindi mo gawin? At ang pare-pareho na tayong paglamayan. Tandaan mo ito, Mr. Alincastre. Ang sisiw ay nagtatago. Tumatakbo, nagkukubli. Dahil takot sa kuko ng mga langit. Pero pag ang sisiw ay nasukol, ito'y lumalaban. Makatukaman lamang. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardian sa Member Motoros Vloggers. Bang! Yon! Ako, napakaganda ng mga pag-uusapan ng mga kababayan. No? Eddie Garcia nagsalita na. My God, sapol ang mga buhaya. Ayan na, ayan na, ayan na. Nako, Eddie Garcia. Nagsalita na magmula sa langit. Sapol ang mga buhaya talaga. Ayan na si Tamba, Tambaloslos. Pinaghahanap na. Nasaan na ba kayo mga sir? Natabunan na ba kayo ng inyong mga pera? O natabunan na kayo ng inyong konsensya kaya tumakas na kayo ng bansang Pilipinas? Yan, nyari kayo kay Eddie Garcia. O, kita nyo ha? Oo, si Eddie Garcia ay nagsalita na. Lupit, no? O, share mo naman to, kumare ko dyan, na maganda, na pula ang lips. O, mga kumpare ko dyan. Shout out sa mga nakalike na dyan, mga kumare and mga sir. Salamat po sa pag-like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. So, eto, pag-uusapan natin mga babayan, no? Panoorin nyo yung full video. Mamaya, kung hindi mo mapapanood ang full video, kukwento ko na sa iyo yung mga pag-uusapan natin dito sa video na to kasi baka busy ka. Kung umabot ka rito sa video na to, sa pagsasalita ni Boy, ikukwento ko sa inyo baka hindi mo mapanood yung full video. Ang ganda pa naman nun. Kay Coach Oli pa naman yung full video natin. So ganito mga babayan sa full video natin na ikukwento ko na sa inyo, no? Itong mga pagbaha sa Metro Manila, aba ang buong Pilipinas. Talamak na ang swimming pool. Libre ang swimming pool. O, di ba? Saan pa kayo? Kita nyo yung mga bata dyan na swimming. Tuwan-tuwa ang mga bata, no? Kasi pag umulan, mga ilang oras lang, may swimming pool na on the spot. Lupit, no? Ay, may swimming pool na. O, kita nyo naman, ha? Dapat hindi na pinakailaman yung mga flood control na yan sa kabila ng lahat, syempre kasalanan pa rin ni BBM yan dahil pirma siya ng pirma. Hindi niya binabasa at hindi niya pinag-isipan ang mga pinagpipirmahan niya. Ayan tuloy, naging dahilan kung bakit ay inubos ang kaba ng bayan. Biruin mo ba naman mas lalong lumala ang baha, no? Kalahating oras, isang oras, yung sasakyan mo lulubog na kaya pagka umulan na mga kabayan. Kunyari, nandiyan kayo sa Manila. Pag umulan, no? Tumakbo na kayo, umuwi na kayo. Huwag na kayong magpakeme-keme at magmabibilis na kayo, umuwi na kayo, umalis na kayo dyan sa mga bandang mga binabaha. Kita nyo naman sa social media kung paano mag-swimming ng mga kanilang mga sakyan, di ba? Napakagastos. Sira ang makina mo, basa ang loob ng sakyan, magkano ang gastos, di ba? Yan, binuto nyo kasi yung mga yan kasalanan nyo yan.
At syempre, dito pag-uusapan pa rin sa video natin mga babayan, yung mga kung gaano katabang ang mga simento at walang bakal. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba, 'di ba? At itong mga sila Abante, yung mga yung mga damuhong mga laging nakatingin sa Duterte, kino-compare nila, dapat daw pati yung Davao iimbestigahan. Sa itong si Abante, yung tae niya, itabunan mo muna bago ka pumunta sa Davao. Ayan tinadtad na tayo ng mga vlogger sa Davao. Pinapakita na nila ang mga flood control. Ay, lupet no. Ito, panoorin mo tong flood control na to. Abante. Tsuwa. Mga congressman ng mga buhaya, panoorin nyo to. Isang patunay na ang flood control sa Davao ay napakatibay at napakakapal, singkapal ng mukha ni Abante. To, panoorin mo yan. Ano yung mga di kalibre nga gipanghimo nga flood control sa Davao City. Grabe! Makita ninyo ang quality. Grabe ka baga unya. Dili jud ni basta-basta maskin pag-unsa na klase nga baha. Yan kanindot na patoy hagdan unya. Kumusta man diha sa inyo ang flood control tao na? Nakadabi sa Davao City kay ginapambutangan gyud og bangag para sa naay kagawasan. Grabe! Grabe diri sa Davao City. Grabe! Boom! Napanood nyo, di ba? Singkapal ng mukha ni Abante ang flood control ng Davao. At kita nyo, napakalinis! Malinis ang flood control. Ay, hindi. Malinis yung tubig sa baba ng flood control, no? Walang bumabara na baha. Kung bumaha man talaga dyan sa Davao, ay overflow na talaga ang tubig. Sobrang dami na. Pero hindi nasisira ang flood control at singkapal, napakalinis. Meron pang mga cover pa yan. Marami pang mga vloggers na mga DDS na sumusuporta kita Digong, pinapakita yung ganda at tibay ng flood control. Oy, ganon kalupit, no? Hindi tinipid. Maraming straight light at pwede kang mag date sa gilid ng flood control. Mga parang nakatiles pa, may mga bricks pa. Dito, yung mga pinagagawa ng mga demonyo, ng mga congressman, ng mga kongresista, yan sila, sa Diskaya, yung mga yan sila, Chihuahua, di ba? Kita nyo, wala pang ang baha, gumuguho na, ampaw. Sabi nga ni Eddie Garcia, isang simento sa isang dump truck. At yung mga bakal, bakal, kung dating ganito kalaki, ganito na lang kaliit ang nilalagay. Gumuguho daw. Gumuguho yung mga nangyayari sa mga Sino ang nagbabayad ng mga kasalanan nila, 'di ba? Yung mga Pilipino na mga nasalaylayan kasi sila ang nagdudusa sa mga nasisira na mga instruktura, 'di ba? Yan, nyari kayo kay Eddie Garcia, walagya kayo. Mga nasa langit na mga artista, nagsalita na. Sa pool si Tamba, si Marcos, sa pool ang lahat ng mga demonyo. Di ba? Instant swimming pool ang Metro Manila, mga kababayan. So ganito, panoorin natin tong full video kay Coach Oli sa mga boss namin. Dito may mga magagandang clips. So kita nyo naman, Eddie Garcia, nagsalita na. Paktay kayo ngayon. Sa pool ang lahat natatamaan. Tagos hanggang buto. Tagos hanggang laman. Kung nagustuhan niyo po itong ating vlog, mga kumare, kung mapupula ang mga lips, paki-like naman. Tapos subscribe na ka dyan, mga sir, I-share niyo itong video na to sa mga kumpare natin dyan na mga busy at para mamayang gabi panoorin nila. Huwag niyo naman kakalimutan like ng video natin para na po-promote tayo ni Lolo YouTube. Huwag niyo i-skip yung ads kasi tinutulong po natin yung mga kinikita natin sa ating pagbablog. Kung gusto niyo panoorin yung mga charity natin at kung saan din napupunta yung mga sinusweldo natin kay YouTube sa panonood nyo, mga kumare, panoorin nyo. Andito yung aking itong aking page. Yan ang aking page, mga kababayan, mga kumare. Panoorin nyo, marami tayong tinutulungan na mga karapat dapat. Yan yung page ko. Kung gusto nyo panoorin, kasi bawal man tayo mag-upload dito ng mga ibang content sa ating YouTube channel. Shoutout kay Daddy Frankie. I-subscribe nyo rin po si Daddy Frankie, yung buong team Daddy Frankie. Kasi mga tropa natin yan, kagrupo natin sa mga charity works dito sa Pilipinas na nakakatulong tayo kahit papano sa ating mga kababayan na mga talagang dapat tulungan, na nakalimutan na ng flood control. Inubos na ganito mga babayan, i-play natin tong video. Sana panoorin mo hanggang sa dulo,
Bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Nandun sa may dulo ng video na to. Panoorin mo kung bakit ako tinawag na Boy Sardinas at takang-taka kayo bakit Boy Sardinas ang aking pangalan. Kasi dati tayong charity, talagang charity vlogger tayo. Namimigay tayo ng sardinas at kakaiba yung sardinas ko. Panoorin mo hanggang sa dulo para makita mo kung bakit ako tinawag na Boy Sardinas. So ano pang hinintay mo, boy? Play mo na yan! Let's go! Tamba at Saldico hinahanap at nawawala na. Yan nga ba sinasabi ko eh. Pagkagawa ng kalokohan, biglang offshore account. Di umano. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa, Aimee, kinahihiya ang ginawa ni Tamba. Eh, sino ba namang hindi mahihiya? Pangatlo, Chua, lumuhod kay Isko. Hoy, no. Pamilya ni Saldico, kinakarma na. Ayan, yan po ang magiging topic po natin for today. Sana po wag nyo pong kalimutan na pagpasok pa lang, i-like nyo po agad itong video na ito. At konting lambing po muli, pakicheck naman po doon sa ating mga manunood. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa channel ni Coach Oli. Subscribe na po. Ulit po, Coach Oli, maraming salamat po. Naglalambing lang po. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Pero bago po natin pag-usapan yung mag-best friend na nawawala, di umano, pag-usapan po natin ito. Ngayon lang po ito, ngayon lang, breaking news. O, tingnan natin. Ano nang nagaganap? Sa tubig dahil Current. Sa daga? Yung sa daga? Ay, leptos. Leptos ako, yun po sa leptos. Yan. O, ayan, baha. Leptospirosis. Yan. Alam po talaga, wala na. Okay. Ito po sa kanto to ha, ng Mother Ignacia. So sa mga taga Quezon City, totoo po ba ito? Itong nakita natin sa Facebook dahil may kumakalat na ganito. Konting ulan, bumahing lang ang langit. Baha. Quezon City po. O, sasabihin nyo na naman, kasalanan ng Duterte. O, isisi natin yan. Ay, baste! Baka naman kasi yung nakatambok sa iyo. Kaya binaha yung Quezon City. Pambira naman, oh. Oh, kayo talaga mga Duterte, oh. Ano na naman pinaggagawa nyo, pinagkukurakot nyo mga Duterte, nagbabaha ang Quezon City. Oh, inunahan ko na. Kasi alam ko palalabasin, lalo na itong mga dilawan. Ay mamaya i-explain ko bakit epal-epal yung dilawan, ha. Pero sila ang number 1 ngayon. Kaya unahan ko na. Kasalanan to ni Baste. Kasalanan to ni Pulong. Baka nga kasalanan pa to ni Kitty. Pambira. But anyway, etong area na to, ha. Tutuloy ko lang yung video habang nagsasabi. Etong, kita nyo, lubog na yung, pick up yan, pick up. Wala na, oh. Wala na ka lumabot dito. Ay. O, kita mo? Oo. Ito yung FB ang tawag nila dito, no? Etong area na to, hindi naman to binabaha dati. Sa aking pagkakaalam, kasi taga Quezon City po ako dati. At dyan po yung church namin, sa kanto niyang Mother Ignacia. Wala namang ganyan eh. Kung hindi pa nga ako nagkakamali yung hagdan na yan pa yung simbahan namin. Before ha, nung ako'y nasa youth pa, dyan ako nagsimula eh. Yan pa ata yun. Tama po ba tayo? Baka meron ditong taga Quezon City. Ito po ba yung Bread of Life? Kita mo, hindi yan binabahan ganyan dati. Anyway, dati po yun. Matagal na akong di nakakapunta dyan. Pero, grabe, no? Hindi po normal yan, baka akalain nyo. Hindi kasi, malakas na, anong naghahanap kayo ng flood control? Merong flood control na overwhelm lang, hindi po na overwhelm. Konting ulan, ganyan na ang nangyari. Oo nga, parang yung sa bahay. Wala na po. Wala na talaga. Babay pick up. Ford Ruyan, Ranger Ford. Alam mo, hindi naman ganyan. Lumaki ako ng Quezon City eh. Hanggang ata eh.
hanggang college. Nandyan ako sa Quezon City. Wala naman. Ewan ko na nangyayari. Tignan nyo yan, no? Wala na rin yan, no? Grabe po, oh. Lumama na yung dati naming simbahan. May swimming pool na yung kalsada nila, pambihira. Big time na kayo talaga naman. Summer Avenue po. Nice. Calling, Saldi ko. Asan na you? Where na you? Dito na mi. Asan na you, Tambaluslos? Sana meron pang makain yung mga pamangkin mo sa Hyatt Hotel at yung mga anak mo. Sana nawa ay sila ay hindi nahihirapan sa kalagayan ng inyong nakakain. Kayo'y magpatuloy magpasasa sa inyong mga nakuha na pagpapala sa inyong pagkakaupo bilang party list at bilang speaker. Kotsoli, ba't naman nadamay na naman sa ganun ang ginagawa nila, pati lahat na lang kaya nga inunahan ko na yung umbok ni Baste Duterte, yun ang may kasalanan kaya nagbaha dito. Animal, di ba? Next topic po tayo. Eto, merong bagong declaration si Aimee. Mamaya yung kay Saldi ko yung nawawala si Saldi ko tsaka si Tambaluslos. Eto muna. At tsaka yung lumuhod, si Chua. Kay Isko. Eto muna. So, opposition ka ba, ma'am? Oo naman, Duterte Black ako, di ba? Nax, pilingero. Duterte Black ka, Duterte Black ka. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa'yo, maayos ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Kinumbinsi mo pa Pwede namang makakabalik naman kayo sa posisyon Pwede mo namang ginawang presidente si Sara. Kaya hindi ko mapatawad tong alin na ito Hindi, alam mo, hindi tayo mapaghusga ng tao, okay? Hindi ibig sabihin na hindi ko siya mapatawad. Hindi, dapat lahat ng tao, pag humihingi ng tawad, patawarin natin. Pero yung ginawa nitong alin na ito, hindi talaga kasi, hindi naman hindi humihingi ng tawad. Hindi naman niya sinisisi yung kanyang kapatid. 'Di ba? Kasalanan nito si Aimee. Pwede niya namang ibalik yung kanilang pamilya. Presidente pa rin si Sara, Vice President si Bongbong. Kung ganun sana maayos. Pakinggan natin. Duterte Black daw siya kaya opposition. Ako yung Marcos na Duterte, hindi ko maintindihan. Marami akong apelyido ngayon. Paano? Buwera lang Ka? Romualdez muna, ha? Yun. Meron ba, may ano? Okay. Madam Paumanin na muna ako sa nanay ko. Yan. Kinahiya na ni Aimee yung kanyang yung kanyang apelyidong Romualdez. Alam mo yung pinupunto ko sa inyo, ha? Eto yon. Ikaw, babaita ka, kung hindi mo sana kinumbin si Sara na mag-vice president, president na siya noon. Iniisip mo kasi yung sarili mo Kasalanan nyo rin. President siya, pwede mong ibalik yung pamilya mo, vice president si Marcos. Ngayon kung vice president lang yung kapatid mo, kahit adik siya, di umano. Walang issue. Bakit? Ang magdidesisyon pa rin si Sara. Saan ba nagkaloko-loko tong flood control projects? Anong tinuturo nila? Congress. Sino ang hari sa Congress? At anong sinasabi ng best friend mo na dinidikitan mo na para kang Jolalay na si BP Sara? Ang may hawak ng pera ng Congress si Tambaluslos at saka si Saldico. Kung hindi mo pinilit at presidente si BP Sara, okay. Hindi magiging sino ba yan si Sino ba yan si speaker? Sino ba yan si Tamba? Wala naman yan Imaginein mo, maayos sana ang Pilipinas Ginulo mo Pumasok-pasok ka Tapos ngayon Duterte Black. Maayos naman ng Duterte bago kayo magdatingan. Totoo lang. Real talk po, wag po magagalit Yung mga bagong dating. Maayos naman ng Duterte bago kayo nagsidatingan
I'm not blaming anyone, pero ito biniblame ko talaga. Kaya yung nangyari ngayon, lahat ng ginagawa ni Tambaluslos, kayo dapat ang mga sisihin. Kayong nagluklok dyan eh. Oh. Maluluklok ba yan si Tambaluslos kung hindi sa kapatid mo? O ngayon, kinahihiya mo Romualdez. Diba? So, matuto na kayo ha. Sa ating mga botante, please lang matuto tayo. Kailangan mag-isip po tayo. Huwag lang apelido. Dahil 6 na taon nating pinagdudusahan, oh. Ang daming namatay dahil sa baha. Bakit? Dahil nagkamali kayo ng binoto. Mag-iingat po tayo. Ulitin ko, hindi ko po kayo sinisisi. Tayo nagpapaalala lang para yung mali ay hindi pa ulit-ulit ginagawa. Sinabi na nga ni Tatay Digong Bangag sinuportahan nyo pa. Anong palusot nung iba? Kasi sinundan namin, leader namin si Sara So susundan nyo rin si Amy. Leader nyo si Amy. So pag sinabi ni Sara, iboto natin si Tambay, suportahan nyo rin. Mag-isip din tayo. Naiintindihan? Kaya nga pati si BP Sara nag-a-apologize Pati nga sa KOJC, kasi yung nangyari sa KOJC, nagpunta siya ron, nag-apologize siya. Hindi sana mangyayari kung hindi niya kinampanya si Bongbong Marcos. Oh. So wag lang tayo basta sinabi ni BP Sara. Isipin nating mabuti. Diba? Mag-isip tayo. Sinabi din naman nung tatay nabangag si Bongbong Marcos. Bakit nyo piniling sundin si Sara at sinuway nyo si PRRD? Tama or tamang-tama? Ulit hindi po tayo nagsisisi. Love po tayo dito sa channel na ito. Ayaw lang natin maulit muli yung pagkakamali. Ngayon, maniniwala na naman kayo kay Amy. Pambihira naman, no? Ginawa nyo ng karil magpabudol. Pambihira kayo. Ito, pag-usapan natin itong komentaryo nitong si Puno. Kasi ito ay may connection sa Duterte, kay Tambaluslos, at kay Saldico. Siguro, kung public official ka, di ba? Siguro tanggapin mo lahat ng klaseng pag-iimbestiga Di ba? Kasama yan sa trabaho Di ba? At kung gusto mong patunayan na maayos yung ginawa mo, bakit hindi ka papayag na tignan nila lahat? Di ba? Ganun lang yun. Hindi lang naman Davao City then in fairness ang iimbestigahin ng committee. At pagkaalam ko, hindi ako, I'm an ex-official member. Itong punto ni Puno. Sabi ko na una pa lang, iba natabas ng dila nitong mama na ito Kaya sabi ko nung unang-unang vlog ko, hindi ko kilala ito. Bigyan natin ng chance. Pero iba pakiramdam ko rito. May pagkaano rin May pagkaaso. Aso ni Tamba. Tingnan mo ngayon. May problema sa flood control. Ang binabanggit, huwag kayong magtambo. Kayong mga taga Davao. Kayong mga Duterte, huwag kayong magtampo. Kasi talaga namang dapat iniimbestigahan lahat. At hindi naman kayo ina-isolate. Lahat naman iimbestigahan. So, kayong mga taga Davao, kayong Duterte, huwag kayong magtampo. Ganon? Bakit Duterte lang ang binabanggit mo? Di ba? Pati yung flood control na sinasabi nila marami diyang contractor, mga congressman. Anong sabi mo? Kayong mag-iimbestiga, wag nyo kaming panghimasukan, wag nyo kaming pangunahan. Akalain mo? Anong gusto nyo? Moro-moro? Ang involved na mga contractor, mga congressman, tapos kayo mag-iimbita? Ay kayo mag-iimbestiga? Anong kalokohan yun? Anong katangahan yun? Totoo naman tingnan nyo na lang kung hindi ba katangahan yan. Hindi nyo nga binabanggit Lumabas na yung kalokohan ng mga congressman. Duterte pa rin ang binabanggit ninyo. Hindi nyo mabanggit si Saldico. Hinahanap na ng taong bayan, asan si Saldico? Hinahanap na ng taong bayan, asan si Tambaluslos? Hindi na lumalabas.
They are the one, indirectly, di umano, na kung connected. Kapatid nila, sila, mga congressman, yung iba hindi po lahat, mga kontraktor. Silang pag may-ari ng mga construction business na merong proyektong flood control. Tapos hindi nyo binabanggit. Tapos gusto nyo paniwalain kami na kayo dapat mag-imbestiga kasi kayo fair. At ang binabanggit nyo, Duterte, talagang anong tingin nyo sa taong bayan? Kalokohan? Anong tingin nyo sa taong bayan? Tanga? Naglulukuhan ba tayo? Para kayong yung yung Senate, may Blue Ribbon Committee, gusto magtayo ng independent na mag-iimbestiga. Sila, si Lacson, si Kiko, si Tito Soto. Lukuhan ba yun? Oh. Bakit hindi nyo mabanggit si Tambaluslos? Siya ang leader eh. Dapat nga, by now, may statement na si Tambaluslos. Anyone involved under me, tatanggalin ko. Diba? Wala. Kayo dyan, no? So, naku, pambihira. Yung mga involved, wala. Kayo, teka muna ha. Kayo, wala na kayong gagawin kung hindi nyo i-connecta sa Duterte. Wala na kayong tamang gawin. Sasali ako siguro. Pero as of now, ang alam ko marami silang areas na iimbestigahan. Hindi lang yan. Pati yung pinuntahan ni Presidente sa Baguio, sa Mountain Project. Baguio, sige. Imbestigahan nyo rin si Magalong. Yung mga nambibisto sa mga kalokohan nyo dyan sa Kongreso, yun ang mga gusto nyo imbestigahan. Pupuntahan din nila yata yun. Yung mga yun, lahat ng mga binanggit na ni Senator Lacson, I'm sure pupuntahan nila yun. Banggitin mo si Saldico. May ibang probinsya pa na alam kong pupuntahan nila na Banggitin mo si Tambaluslos. bala na lang sila mag-announce dyan. Pero hindi naman sinisingle out ang Davao City. Kaya bilang mga tagapaglingkod ng ating... Hindi sinisingle out, ba't di nyo mabanggit yung iba? Naglalabasan na oh. Ang sabi nga ni Magalong, alam nyo, anong sinabi ni Magalong? Yung pinakamalaking nakupit, alam ng mga congressman. Alam nyo. Tanungin kita, sir, with all honesty, under oath, umarap ka sa Diyos. Hindi mo alam kung sino pinakamalaking nakurakot dyan sa flood control dyan ng mga congressman? Sabi ni Magalong, alam nyo eh. Don't tell me, si PRRD na naman. Duterte na naman. Alam mo, kung merong konting baha sa Davao, yung mga taga Davao, ipagtatanggol ang Duterte dahil satisfied sila sa serbisyo. Kung may baha man, humuhupa agad. Isolated case, ika nga. Hindi ka naman ipagtatanggol ng syudad mo eh. Kung pangit ang patakaran nyo. Di ba? Oh. Come on, i-compare nyo Davao sa mga lugar na iba. Oh. Gobyerno, wag na tayo magtampo kung titignan yung ating mga Tabas project ng doon. dila Baka nito, parang hindi. Wala nang kinatandaan eh. maganda yun, di mapuri pa sila, di ba? Hindi, kayo, tanongin ko. Asa na si Saldico? Hindi, mga manunood, nakita nyo ba? Asa na si Tambaluslos? Nakikita nyo pa ba? Iniimbestigahan ba nila? O gusto nilang imbestigahan Duterte lang? Sa tingin ba ninyo, hindi nila alam kung sino ang pinakamalaking
May nakupit patungkol dyan sa flood control na yan? Sino yung mga totoong may-ari ng construction company na involved sa flood control projects? Simple lang. Hanggat hindi nyo hinahanap si Saldico, hindi namin paniwala kayo. Saldico tsaka si Tamba, sila ang leader dyan eh. Hindi namin tatantanan to. Hindi kami payag. Ito ha. Huwag po tayong makakalimot. Hindi po tayo papayag na ililigaw nyo sitwasyon. Hindi itong mama na ito ha. Hindi natin alam kung sino nagliligaw. Meron po kasing extradition case daw sa US na dapat dalhin na doon si Pastor Kibuloy. At ang tumutulak dito, yung mga dilawan. Pansinin nyo, silang mainit yung mga dilawan at saka yung mga komunista at saka mga NPA. Wala po akong pinapangalanan pero alam nyo na siguro kung sino yung mga komunista. Kayo nang bahala maglagay dyan. Lagay nyo pangalan, tapos komunista. Pangalan, tapos NPA. Pero may mga dilawan na nagsasalita dapat si Pastor Kibuloy dalhin extradition sa US. Pinagpilit, itatakip na naman ang Duterte at Pastor Kibuloy sa baho na ginawa ninyo Congress. Hindi ko nilalahat. May mga matitinong congressman. Pero karamihan sa inyo dyan, baboy, buhaya. Tapos idadamay nyo si Pastor. Tapos idadamay nyo mga Duterte. Mga wala kayong yagbols eh. Isipin nyo, kagagawan ninyo, papasa nyo sa iba. Kayo ang kumain ng marami dyan sa hayat eh. Kayo nagpasasa eh. Kayo nagbibibili ng kung ano-ano eh. Tapos kasalanan ni Pastor. Kasalanan ni Duterte. Alam niyo yung extradition ni Pastor? Sabihin ko na sa inyo, diretsahan tayo mga dilawan. Eto sabihin ko sa inyo. Yung extradition ni Pastor, gusto niya yun. Extradition hindi rendition. Magkaiba po yun. Yung extradition, yung legal na ipapadala si Pastor sa Amerika para harapin yung mga kaso niya. Sige, go ahead. Make my day. Make our day. Gusto po ni Pastor yun. Bakit? Ang US patas. Pangalawa, mahina ang kaso doon. Kaya nga na-dismiss na karamihan eh. Ang dami na pong na-dismiss na kaso doon. So kayo, sige, mga dilawan, mga komunista, mga NPA, sige, i-extradition nyo si Pastor doon. Gusto niya yun. Iba po ang rendition. Ang rendition po, kidnapping. Delikado yun. Yung ginawa kay PRRD. Yun ang rendition. Hindi dumaan sa proseso. Hindi dumaan sa korte ng Pilipinas. Pwede ka nang bitbitin doon. Sa eroplano sabihin, inatake ka sa puso. Patay. Wala ka nang magagawa dun. Bakit? Walang record, hindi dumaan sa proseso ng Pilipinas. Ang extradition, dadaan yan sa korte ng Pilipinas, tapos kung papayagan, sige, idalhin dun. Rendition, dadalhin mo lang sa eroplano. Walang korte-korte. Basta may mga armado kang pulis, dalhin nyo ron. Tapos padala nyo na ng private jet, yun ang rendition. Nauunawaan po natin yung pagkakaiba. Sige, tuloy nyo. Gusto ni Pastor yun. Ang hina ng kaso. Mahina. Kahit naman yung sa Pilipinas, mahina yung kaso eh. Alam mo kung bakit galit ang mga NPA at mga komunista kay Pastor? Same thing with Sara. Kasi yung dalawang tao na yan. Even naman si PRRD. Pero itong dalawang tao na ito, ayaw talaga ng komunista. Ayaw ng NPA. Kaya ang nagagalit ngayon kay BP Sara at kay Pastor Kibuloy, mga NPA, mga komunista. Yan ang totoo. Okay? Alam nyo na. Sige, dalhin nyo ron. Mapapahiya kayo. Bakit? Mahina ang kaso, ang Amerika patas. Wala silang kapangyarihan doon. Hindi mo pwedeng bayaran ng doon. Ang sistema. Sige, tuloy nyo.
Next tayo. Ito po, pamilya ni Saldico kinakarma na. Ito nakita ko sa Facebook. Tanong ko lang, ito hindi ko sure kung totoo ito Pero nakita ko to sa page ng isang lehitimong dating sekretary. So, basahin po natin. Claudine Co's best friend. Kaano-ano ba nitong si Zaldico, si atoy ko? At saka si Jason Rubrico. Pag ko talaga apelyido mo ngayon para hindi ko sinasabing totoo pero ang dating ngayon pag ang apelyido mo ko parang magnanakaw ang dating. Hindi ko sinasabing totoo pero parang ganun ang naging imahe. Claudine Co's best friend revealed that she is now suffering from anxiety and depression and called for an end to the bashing against her. Sabi nung best friend ni Claudine Co, tigilan na natin. Tigilan nyo na pala, hindi ako. Kasi nagkakaroon na siya ng anxiety and depression. Alam nyo sa akin, pansinin nyo, hindi ko pinatulan itong patungkol dito. Kasi private citizen po sila. No? Ayoko naman mag-suffer yung anak dahil di umano sa kalukuhan ng tatay. So, kilala nyo naman kung matagal na kayong nanonood kay Coach Oli, ako po ay issue-based lang. Lalong-lalo na pag ikaw ay hindi politiko, hindi kita dinadamay. Okay? So, kung ano mang magarmong buhay na ginawa nitong mga alin na ito, nababanggit lang natin, pero hindi ko sila hinuhusgahan. Oo. Pero tingnan po kasi natin, etong best friend niya sabi, tigilan nyo na si Claudine. Kasi nagkakaroon na ng depression. Pero naman to si Claudine, ito naman na sinabi, sabi niya, hello? Alam mo naman yung mga parang koliyala, yung mga ano ngayon, di ba? Mga teens or dalaga, hindi ko alam kung ilan to. Hello? Wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, okay? May ganun This is not from taxpayers' money. The government literally paid us for the service that our business provided. Our business provided. Gets? Claudine, ikaw best friend, paano hindi titigilan? Yung best friend mo. Gumanyan pa siya rin nagmimitsa Una, nag-flaunt ng yaman. Saan ka nakakita ng kakain lang? 700,000. Pambira. Samantalang ang daming binabaha. Ang daming nagugutom. Kontraktor yung parents nyo. Kontraktor yung tatay. Kontraktor yung tiyuhin. Kung hindi ako nagkakamali, pamangkin to Pati naman yung tatay, kontraktor di umano Di ba? Ang daming binabaha. Tapos magyayabang kayo ng ganun. Hindi ko binabanatang nga kasi private citizen. Pero, sasagot pa ng ganito. Gets? Hello? Hello? Binaha nga Ghost project nga Bawal nga. Dahil may posisyon sa government, paano magiging kontraktor? Hindi nyo ba nagigets? Yung maging kontraktor ka man mismo ng proyekto ng gobyerno ay criminal, it's a crime in itself. Bawal po yun. Paano hindi ibabash yan? Sana tumigil na siya ng ganitong mga salita. Diba? Kung maapektuhan, paano? At saka sana be sensitive. Alam mo, tama yung sinabi ni Vico Soto Dapat hindi maging normal. Ito medyo turn off ako sa mga vloggers. Okay?
Wala po tayong pinapatamaan, pero sana we level up. May mga vloggers kasi na content na nila yung nagyayabang sila. Na niyayabang sila na madami silang pera. Ang babaw, no? Diba? Parang, yun na yun. Dahil marami kang pera. Eh yung ordinaryong vlogger nga na hindi naman politiko, para sa akin ang pangit ng tingnan. Ba't may pagyayabang yung yaman mo? But anyway, wag na natin pakialaman. Ordinary citizen naman sila. Pero all the more, yung politiko ka, or lahi kayo ng mga politiko, or tatay mo or tito mo politiko, tas magyayabang kayo, tapos contractor, tapos may baha, pambihira ko. Asan ang puso ninyo? Parang sinasabi nyo, di bale, malunod kayo dyan, kagating kayo ng mga daga, magkasakit kayo dyan, mamatay kayo dyan, yung mga anak nyo mamatay, malunod. Basta kami, andito sa first class hotel, kumakain at mamahalin. Be sensitive naman. Yun lang, be sensitive. Na ayokong tirahin to, kaya lang, hindi naman po inaano natin eh. Hindi naman ako katulad ng ibang vlogger, as you know. Wag nang sanang sasagot kasi ang dating dito, gina-justify pa eh. Di ba? Parang gina-justify. Ngayon, pag gina-justify mo na tama yung ginawa nyo, natural, sasagot yung ordinary citizen or yung mga vloggers like me. Paanong tama? Ang sabi nga, mali. So for you, tama. Sabi ng iba, mali. Hindi natural, magsasagutan. Ngayon, pag sumagot ka, expect na may sasagot sa'yo. Di ba? Kahit hindi ka politiko. Yun lang naman ang punto ko dito eh. Kasi kailangan itama yung mali mong sinabi. Alam nyo, wag po nating ito, suggestion ko lang kahit sa suggestion ko sa mga kahit anong, wag po nating ipagyabang yung ating mga yaman. Yung, hindi ba yung simpleng pero yung sobra-sobra na. Tapos yun ang content, tapos yun ang pinagyayabang mo. Sa lahat, hindi lang po ito sa mga ko. Maging sensitive din tayo dun sa ating mga kababayan na medyo dumadanas din ng Yun lang naman sa akin, dumadanas ng kahirapan. And doon sa mga politiko, hindi to kay Saldi ko pangkalahatan. Mag-iingat po tayo dahil halimbawa, ikaw ay isang politiko. Malaki nga kinikita mo. Pero galing sa nakaw. Kaya mo bang konsensyahin na ang daming nagugutom para may pambili ka lang na magandang payong na nasa magandang sasakyan? Diba? Kaya ng konsensya mo yun? Kung galing sa nakaw? Tapos, anong itinuturo mo sa next generation? Anong ituturo mo sa mga anak mo? E di mang isa rin. E di mang gulang din. E di magnakaw din. Para maituloy nila yung kanilang lifestyle. Basta kami, angat kami sa inyong mga Pilipino. Angat kami. Okay? Kayo dyan lang kayo sa ilalim. Ganyan na matututunan ng next generation. Magnanakaw din yan. Wala matututunan tama yan. Kaya nga sabi, yung cursed, yung sumpa, pinapasa yan generation to generation eh. Bakit? Pansinin nyo yung mga anak nyo, yung nagkaroon ng anak ng bata. Lalo na yung mga bata, mga 2 years old, 3 years old. Gaya ng gaya sa inyo. Kung ano sasabihin nyo, sasabihin. Kung anong gagawin nyo, gagawin. Hindi nyo alam, ang ginagaya ng bata, ng mga anak natin, yung ginagawa, hindi sinasabi. Mag-iingat po tayo ha. Kayo mga politikong magnanakaw. Lalo na magnanakaw ka na adik ka pa. Hindi ko sinasabing si Saldi ko pangkalahatan na po ito. Magnanakaw ka na adik ka pa. Anong gagawin mo? Masaya ka ba yung anak mo magiging adik din? Masaya ka ba yung anak mo walang alam sa buhay kung hindi magnakaw din?
Anong klaseng buhay yan? Mayaman ka nga. Ganyan naman nangyayari sa anak mo. Matutuwa ka? Ba hindi rin? Meron pa nga silang sinasabi. Buti pa nga, yung flood control projects daw. Ang pangit ng pagkakagawa. Buti pa daw yung nose line. Buti pa daw yung nose lift. Napagawa ng maayos, pambira. Yung nose lift, napaganda ng matindi, matibay, maayos, magandang tingnan. It serves its purpose. Yung flood control projects, pambira. Giba agad, isang bahalang. Nako. Ay, nako. Next topic po tayo. Eto. Si Chua, lumuhod kay Isko. Sabi niya, magtulungan para sa masa. Yan po ang post ni Yorme Isko. Isko and Representative Chua, other Solons meet amid row over unauthorized projects. So, dumalaw po si Chua, siyang pumunta kay Yorme Isko para siguro makipag-usap. Meron silang deal anyway. But ako, tiwala ako dito kay Yorme Isko. Alam ko, galito kay Chua dahil sa mga kamalian at kapalpakang mga pinagtatayo nito. Mga pinag-iba niya at mga pinatayo niyang illegal. At kilala ko to si Isko, hindi ito trapo. Hindi ito yung magbabaw sa'yo dahil may matatanggap. Hindi po ganyan. Maniwala po kayo. Kakilala ko po personally si Isko. Hindi po ganyan. We need leaders like him. Isko, siguro si Magalong, si Vico Soto, yung mga ganyan. We need yung mga young people na magagaling. Mga hindi yung parang But anyway, si Yorme, isa to sa mga I'm sure will be done soon or next president or vice president. Maaring hindi ngayon 2028, pero sa mga susunod dahil kailangan to, magaling to. At hindi ito magbabaw kay Chua at hindi niya ibebenta yung kanyang karangalan dahil may pakiusap si Chua. Hindi pa natin alam kung anong kanilang napag-usapan, antay-antayin natin, pero alam naman natin meron silang pag-aaway dahil nga sa mga kapalpakan ni Chua. Siguro, at best, makikinabang dito Manila. Posible makipagsundo si Yorme Isko kung ikababuti ng Maynila. So, ang lumapit po dito si Chua, siya pang lumuhod, no? Pero good thing na rin yun na hindi siya nagpaka-pride. Ibinaba niya yung kanyang na lumuhod siya. Not literally lumuhod, pero lumuhod siya na nagpakumbaba. No, ayusin natin to. Kung for the sake of Manila, okay yun. Sana yung ibang politiko ganito. Dapat, alam mo, ganito na ang ginawa ni BBM dati pa eh. Bumaba na siya kay Sara kasi alam naman niya siya ang may mali. Diba? Alam naman niya, kasalanan din ng pinsan niya na si Tambaluslos. No, pero nakipagmatigasan eh. Alam mo, mga New Yorker kasi yun eh. So yung yabang sa sarili, akala mo magagaling. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.